Magandang araw, magandang oras mga ka-TH. Swerte na araw kay Boss Toyo sa kanyang pawn shop dahil sa mayroong pumasok na isang treasure hunter at nagbenta nitong ancient gold ng ating mga ninuno na tinatawag na colonial gold or pre-colonial gold. Bago dumating sila Magellan, ang mga colonizer, ay meron na tayong mga alahas na pinagawa dito sa Pilipinas mismo na napakaganda ng mga disenyo. Kaya ito yung tinatawag na pre-colonial gold ng ating mga ninuno. Kaya ito, panoorin natin ang pagbenta nito sa pawn shop ni Boss Toyo. Video courtesy ng Boss Toyo Productions. Pre-colonial gold jewelry. Pre-colonial gold jewelry. Ang Philippine Pre-Colonial Gold ay tumutukoy sa gintong alahas, kagamitan at artefakto mula sa panahon bago dumating ang mga Espanyol. Ginamit ito bilang palamuti, simbolo ng kayamanan at kapangyarihan sa ritual at sa kalakalan. Natagpuan ito sa mga lugar tulad ng Butuan at Surigao, kung saan kilala ang masalimuot na disenyo ng mga alahas tulad ng hikaw, kwintas, sinturon, at death masks. Okay, so nabanggit dito ang Surigao kasi ang pinakamalaking hoard of treasures, isang kaban ng mga treasures na pre-colonial ay talagang sa Surigao yan natagpuan. Kaya yan ang dahilan kung bakit Surigao-san ang aking napiling pangalan, kasi dito nga sa Surigao nahukay ni Mang Berto Morales sa San Miguel Magruyong, Surigao del Sur yun, ang isang kaban na ginto na narito sa litrato. Merong maskara, merong belt, napakalaking belt, merong pang espada na ginto doon, at iba't ibang klaseng alahas. Kaya napakatotoo. Kung tingnan natin makikita natin sa museum, ang pre-colonial gold ang nakikita natin. Ang Yamashita treasures ay hindi natin nakikita, hindi natin palaging nakikita yan. Kasi nga sinasabi na ang Yamashita ay alamat. Pero ang colonial gold or pre-colonial gold, bago dumating sila Magellan, yung mga ginto na yon, ang pre-colonial ay nandyan talaga. Kahit bisitahin nyo sa Ayala Museum sa Makati, ay nandyan ang 40 kilos lahat na mga alahas ni Mang Berto na aksidenteng na bulldoze noon. 1982 yata yun na ang mangyari yun. Ako'y pa noon, elementary pa ako noon. Grabe. Ang ganda talaga ng pagkagawa. Balikan nga natin tong pagkapanday ng itong alahas. Ito, napaka-intricate ng disenyo. Tingnan nyo, meron siyang yung low bead na design, di ba? Ayan, at meron din siyang mga pattern na geometric na bilog-bilog na maliliit. Napakaliliit ng detalye, parang minakina siya, pero yan ay handcrafted. Kaya kung sino man yung mga goldsmith noon sa pre-colonial period na nakabahag pa, ay napakagaling. Kahit na nakabahag sila, di ba? Pero napakagaling ng craftsmanship. Sa ngayon ay wala nang mga gawa nito na kamay-kamay lang. Ang ganitong disenyo ay makina na ang ginagamit, mga laser na. Noon, grabe ang technology, no? Kahit nga yung nahukay ni Mang Berto, yung belt, ito, yung belt na nahukay, ang pino-pino ng pagkasinulid. Sinulid yung pino ng pinong-pino talaga yung paggagawa ng mga alahas. Kaya napakaganda. So ito yung pre-colonial ni Mang Berto, nasa Ayala Museum yan. Isang kaban yan. Yung natagpuan sa Butuan, sa Agusan, yun naman ay ang Golden Tara na sikat na sikat. Yung Golden Tara, maliit lang na statue yun na golden, napulot lang sa sa Agusan River sa Butuan. Kaya Butuan and Surigao, yan yung tinaguri ang the Old Kingdom nitong mga Maharlikans na mga tao. Surigao to
Agusan, Tubutuan. Ito yung empire noon na ancient empire na nandiyan nakatira yung mga hari na mahilig sa alahas na ginto. At diyan din yung mga magagaling magpanday o magagaling gumawa ng mga alahas na ito na mga tinatawag na goldsmith. Okay, patuloy tayo dito sa video courtesy ng Boss Toyo Productions. Nagpapakita ng teknolohiya at kultura ng sinaunang Pilipino. Ang mga artefaktong ito ay patunay ng mayamang kasaysayan at sining ng Pilipinas na makikita sa mga museo tulad ng Ayala Museum. Sige, tingnan natin. Batagod-tago yan. Bago pa naging Pilipinas ang Pilipinas yan, boss. Ba! Ay! Ba! Aba! Kung ito ay totoo, nagsisi ako dati dahil merong inalok sa akin ng ganyan at hindi ko binili. Nasa Ayala na yun, boss. Hindi ko nga alam kung basta nakita ko siya sa exhibit, hindi ko siya binili. In-offer siya sa akin dito una, hindi ko binili. Pero now, if totoo to. Okay, magkano niya naman yung binibenta? 5 million, boss. 5 million? Siyempre, doon na tayo sa sobra. 5 million? Saan niya ba nakuha yan? Nakuha yan sa ilog, boss, na nagkukonekta sa Zambales tsaka Tarlac. Sino nakakuha? Bali, may nagbenta lang sa akin, boss. Kasi namimili ako ng mga lahat, may shop ako sa Tarlac. Alright. May mga buhangin pa dyan, boss, di ko pa tinanggal. Eh, ako, okay, ako ay doubt na pre-colonial. Para lang sa akin na. Okay, pero syempre para makasigurado ito, ay nating expert na walang iba na maraming alam sa mga ganyan-ganyan. Syempre si Sir Armand Di Marana. Sir Armand, naalala mo yung pre-colonial gold na natanggihan natin? Yes, Nang hinayang ako kasi 60,000 ko lang yung dapat bibili. At ngayon magkaroon ng price. Nung nabili sa kanya, 120. Ayan, so yun pala, may dating nagbenta ng 60,000 lang, hindi binili ni Tuyo, ni Boss Tuyo. Ngayon ay 120,000 na. Ngayon sa hindi nakakaalam at hindi mahilig sa gold, ay magkaroon na kayo ng hilig nito dahil sa every 6 months ay tumutubo ang value ng gold. Tumataas palagi, appraise ang value ng gold. In every 6 months yan ha. Kasi may nabili ako na 7 months ago na isang bracelet at nang ipa-appraise ko nung nakarang linggo ay na siya sa pagbili ko, ang presyo ng pagbili ko ay nasa 60,000. Ngayon maprenda na siya ng nasa 62. Kaya pwede na siyang bitawan, di ba? Meron na akong profit na 2,000 pero hindi pa ganyan. Ang maganda talaga kapag binili nyo ang ginto nyo ng halimbawa 100,000, dapat bitawan nyo yan kung maging doble na yan o magiging triple. So kung pa-appraise nyo na ang yung 100,000 na alahas ay 200,000 na ang tanggap sa prenda, edi pwede nang bitawan, di ba? Yan ang maganda kapag meron ka talagang puhunan, bili ka na ng maraming ginto kasi mas tumataas pa ang interest ng ginto kaysa interest ng pera sa bangko. Sa pera sa bangko kahit merong 1 million ka ay 700 lang ang buwan ng 1 million eh. Ay hindi, 700 sa isang taon ang tubo ng 1 million pesos sa bangko. Pero kapag binili mo yan ng ginto ay 6 months lang, doble na. Halos madudoble na ang value ng iyong nabili na ginto. Kaya mas maganda ang ginto na investment kasi nga pwede mo siyang itatago lang sa mga safe vault sa lalagyan mo, itatago mo lang at after 1 year or 2 years pwede mo nang bitawan, doble-doble na yon ang halaga. Okay, so balik tayo dito kay Armand, ang expert ni Boss Toyo. Ito yung titingin kung legit o totoo ba itong tinatawag na pipa. Pipa ito, sigupan ng ating mga ninuno ay ginto. Grabe no. Kapag nanigarilyo sila noon, ginto pala yung Pero siguro sa mga hari ito, hindi ito sa mga ordinaryong Pilipino. Ginto ang ang pipa. Okay, patuloy tayo sa bidyong ito, courtesy ng Boss
Tuyo Productions. Ngayon, ang price na is 200 na. 100 kasi. Madami yun no? Madami, no? Okay. Pre-colonial. Pero ako, titignan ko lang kung marunong na ako. Tingin ko hindi. Ha? Tuloy ito. Tunay? Pre-colonial? Hindi, syempre joke ko lang yun. Ang tingin ko talaga yan, pre-colonial talaga Tawag to. dyan pipa. Hindi na Oh. briefing. Ang tawag talaga ito, pipa. Yeah. Oh. Siyempre, inuuli ko lang kung alam ng expert ko, di ba? Galing talaga ng Magaling pa naman ako. Gumawa ng ganyan pa naman ako. Sinipat-sipat ko ba? Tapos, Muntik na. Hindi, pre-colonial talaga to. Kailangan pipa. Kaya dinala niya sa akin. Pre-colonial, Ganon. year. Around 16, 1916? 15. 1600? 16, 17. Tama nga ako, sir. Matanda pa sa Pilipinas yun. Hindi pa napapangalanan na Pilipinas. Maharlika pa lang, ano? Tama nga yun, sir. Okay. Magkano? Ito, 5 million yung presyo nito. Oo nga. Pit yung patong, ang dami Hindi, yung ganito kasi, sa amin, sa group, usually yung mga bumibili ng pre-colonial beads, golds, ang presyo ngayon is around 3,500 to 4,000 Per gram. Per per gram? gram. Per gram, Hindi, yung bilihan nila, kapag maramihan, kolektor yun, bumibili, kolektor mismo ng ganito. So, yun ang presyo nila. Pag individual at maganda yung condition, gaya nito, buong buo, probably ang kolektor nag-a-add yan ng 20% on the value. Ayan, so kung magbenta kayo ng mga ganyan, mga katiyats, ay timbangin muna per gramo ang halaga. Sabihin natin ngayon ay 600,000 na ang gramo eh. Itong panahon na to nang dinala kay Bustoyo, ilang buwan lang ba ito? Bago lang to mga 4 lang na buwan ay nung nakaraang 4 na buwan ay 385 daw ang per gram ng ginto. Kaya biglang tumaas na, di ba? After 5 months ay nagiging 6,000 na yung per gramo ng ginto. Kaya totoong napakalaki ng tubo ng ginto sa halos buwan-buwan. Ngayon, kung magbenta kayo, ay huwag kayong maniwala na per gramo lang ang halaga ng pre-colonial gold dahil mayroong history yan at hindi lang antique yan. Kasi 1915, 1916 ang mga alahas na yan eh. Kaya antique. So sa antique pa lang na salita ay meron na siyang halaga. Kahit baso lang yan, basta antique may halaga na yan. Ngayon, sabi ni Armand ay 20% daw yung historical value. Added doon, idagdag sa per gramo. Ayan, so kita nyo mga katiyits dito sa episode na ito ni Bustoyo, 385 pang gramo. Ngayon, 6,000 na. Halos dumoble na, di ba? 6 pa na taon yata. 6 na buwan pa ang video na ito na ating nakuha kay Bustoyo. So, panalo. Ngayon, kung bibilin ito ni Bustoyo ngayon, tatago nyo muna ng 1 taon at baka madala niya sa Ayala Museum at bibilhin niya ng mga Ayala, ay pandagdag yan sa koleksyon ng Ayala Museum. Kaya tiba-tiba dito si Bustoyo. Kaya ang ating pamagat ay jackpot si Bustoyo sa pre-colonial. Okay, so ito. Patuloy tayo sa video. Yan yung appraisal ng collector. So magkano? So, kung 8.2 to, times magkano mo kinuha, palagay na natin na 3.8 ngayon. Mababa. Baba naman, boss. Hindi nga yun nga inisip. Palagay lang. Sa palagay nga Lugi na ako nun. Sa 3.8. Hindi, alam ko naman ang presyo ng gold Madami siya Explain niyan, ko lang sa'yo kung paano ko pepresyohan yon on the price na may additional na 20%. Kunyari 100k yan, may dagdag na 20. 20%. Yun. So 8.2 grams, magkano yan? Hindi, magkano? Grams. Kasi ikaw, alam mo yan. Presyo ng Buyer ka ng mga colonial din eh. Per 3 times Calculator please. times 20% plus 20%. Ito na. Hindi, kung ikaw na, yung sa'yo. million? Ikaw. Magkano ang presyo? Gano'n ba presyo ng dito? Wasing, 4 years na po.
4 years na kami sa pamimili ng mga alahas. Mm. Siyempre, alam din naman namin yung presyo ng gold. Hindi, ikaw, magkano Pero hindi mo yung bibili ng 4.3 na per gram? Kalawa niya. Siyempre, bossing. diba? Siyempre, nagninegosyo tayo. So, ito Sabi yung, yan, oo. ito yung sa tunawan. 4 years ka na pala nabili. Eh, Mas 25. matanda pa ako sa'yo. Nagsimula ako ng gold business 1963. So, lumalabas na 3, 5, 26, Meron ka na nung boss? Oo. 3. Nauna ka mo pinaanak sa tatay mo, boss. Baba pa rin. Yan lang siya. Usually kapag gusto ng kolektor, nag-range sila sa price na 20%, sinasarado lang ni 50 yan. Ganon. Hindi ko siya kaya bilhin ng ganong price. Pero kaya ni Bastoy. Yung kaya niya patulogin na ng matagal-tagal. Yung last price mo? 2.2 million. Saan mo nakukuha yung 2.2 million? Hindi, invento ko lang yun, boss. Ibento mo rin. Manifestation ba? Tama. Okay naman yun. Hindi ko kaya 150. Okay, tanong pa natin. Kuha pa tayo sa ang expert. Sir Angelo Bernardo. Yes, sir. Ito, marami nitong alam. When it comes sa auction. Auction, marami. Pare sila ni Sir Arman. Okay, so Sir Angelo, what can you say about this pre-colonial? Okay, so itong si Angelo Bernardo nga pala ay merong YouTube channel to Namimili to ng mga antik. Kaya isa sa mga expert ni Bustoyo ito na tagasuri ng katulad nito, mga antik pero ginto ito. Kaya tingnan natin kung kapareho sa pag-appraise ni Armand sa itong pipa na ginto. Ngayon, kung meron kayong pre-colonial gold mga ka-TH, ay punta muna kayo sa pawn shop. And then ipa-appraise nyo kung ano talaga ang halaga. Bago kayo pumunta kay Bustoyo para alam nyo talaga ang halaga ng ginto, per gramo lang yun Kasi ang pawn shop, hindi yan tumitingin sa historical value. Walang added historical value sa pawn shop. Yung tinitimbang nila, gramo lang talaga. Okay, kaya kung alam nyo na, halimbawa 100,000 ito, tapos bibili ni Bustoyo ng 90, lugi na kayo, di ba? Kaya kailangan ibenta nyo ng more than 100,000. So 120 pwede na. Kaya dito sa palagay ko itong nagbenta ng gold ay mura lang ang bili niya nito Kasi nabili niya sa naka-treasure hunt nito. Palagay ko 30,000 lang ang bili niya. And then nabenta niya kay Bustoyo ng 50,000 yata to. Meron na siyang profit na 20,000 kaagad sa madaling span of time lang. Okay, balik tayo sa pag-appraise ni Sir Angelo dito sa pipa na pre-colonial. Silipin natin. Ito. Lalagyan lang. Okay. Mukha naman good. Buwan mo ko. Okay. Yung design niya, uneven. So, probably, ano lang to. Crude yung paggagawa, no? So, Ha? crude yung paggagawa. Anong crude? Hindi masyadong, hindi ito minakina para magawa. Talagang hand build. Akala ko nga minakin na. Tinignan ko kanina yung gawa. Sabi ko, Kung paano na wala pong makina yan. Wala pa. As dealer, no? Mga 4-5 okay. gram. Kasi nga, ang problema nito is simula nga nung naging popular siya, Mas mura, 36.9. Ano simula siya? nung naging popular siya, Marami ang na nag-surface. daming naglabasa. Nung una, Wala. pwede pa siya Collection. pa-auction, pwede pang collection. Pero That's the problem. dahil gold ito, siyempre ang gold is parang forever yan Hindi siya nagtatarnish, hindi siya nag-oxidize. Nasisira lang yung figure. Nasisira yung figure, Pero still the gold. pag hindi nagagalaw, ganyan pa rin yan. So, Pero talagang- ito, kung bibilin mo yan, magkano? Per gram. Would you buy it per gram or would you buy it per as a gram whole? talaga ang ano dito, Ang labanan po. ang labanan. Wala na po yung history. Dahil sa nga, halos naging common na lang siya dahil ang Yun dami nga, ng yun talaga. mahal. Dumami Yun yung yun. problema. Baka pwede ng
Maraming punta lang. Maraming salamat, Sir Angelo. Thank you very much. Okay. Magkano sabi mo? 8.2, di ba? Magkano sabi mo? Ina-ask mo? Baka pwedeng 6 8.2 times 6K. plus 20%. Oh, ang taas naman. Oh. Sa 50 mil nga eh. Sa 50 mil, magkano pumapat ang 50 mil mo, ha? Oh. Times. Ay, divided pala. Ayan, so itong pag-compute ni Bustoyo ay per gramo lang kasi yan ang sabi ni Sir Angelo Bernardo na per gramo lang ito kasi hindi na sikat ang pre-colonial, mali yata. Anong hindi sikat? Kahit anong tingin diyan, pre-colonial gold yan. At ang pre-colonial gold ay mas mataas ang value dahil antique ito, merong history. At ginto ito na puro. Kaya itong 50,000 ni Bustoyo ay ano lang to. Ito yung talagang value ng ginto na yan per gramo. Kaya siguro nabenta na lang nitong mga nagbenta nito kasi baka malayo pang biyahe nila and then alangan naman na uuwi sila na walang laman ng bulsa. Kaya halimbawa binili nila ng 30,000 nabenta ng 50,000 di okay na. Okay na rin kaysa matatabla pa sila, di ba? Kaya mas maganda yung appraise ng isa nung una, itong nauna si Armand dahil meron siyang 20% additional value sa presyo ng ginto na to. Kasi nga pre-colonial gold eh. Kaya sa mga nakahukay ng mga ganito, huwag niyong ibenta per gramo ito. Gawa kayo ng paraan na makarating kayo sa Makati, hanapin niyo ang Ayala Museum sa Makati, sa Ayala mismo. Kasi doon bibilhin yan ng may historical value. Kasi naghahanap sila ng maraming pre-colonial kasi yun ang kanilang koleksyon. Okay, so ito, tapusin natin ng video courtesy ni Bustoyo. Ay, 6,000. 6. Ano ito? Siguro nakuha mo ito, baka 2.5 per gram. Hindi boss. Kasi na-price na yan sa humingi lang ako 2,000. Nagtanong na po sa sanglaan bago pumunta sa amin. Tsaka, ang pinutang ko, Yung kasi problema, dumami talaga. Nag-surface ang lahat yung mga pre-colonial. Sumobrang dami. 50,000. Gusto ko lang siya kasi para meron lang ang pre-colonial gold dito sa shop. Wala kasi ako dito. Pero hanggang doon lang talaga. 80. 50,000. Hanggang 50,000 lang. May 50,000. 60. 60 Hanggang- din. Hanggang 50 lang. Sagad na ako sa 50,000. Kung doon mo multi boss, kahit pong interest ko lang dito. Hanggang yun lang talaga. Kasi yung 50,000 mataas na yun. Actually, kung ibibenta nyo sa iba, hindi nyo makukuha yung 50,000. 55. Ako i-flip na lang, 50-55. Sige, coin flip tayo. Pag nanalo ako, 55. Pag natalo, 35. Robin naman yung boss. Eh, hinaman mo ako coin flip. Di syempre, hingi rin ako lang ano. Oh, 50 lang naman yung 5K lang yung ano. boss. oh, di ba? Pag nanalo ka, O 53 na lang. 50-53. Wah, 3K na lang yung boss. wala kwenta yung coin flip ng 50-53. Malit yung yung stake. Dapat sa pagka ganun, at least half. Okay? 50,000. Ayan, so okay, nagka-deal sila sa 50,000 pesos. So, hindi na rin lugi ang nagbenta dahil nga nasa 30,000 lang ang bili nila niyan. Meron na silang 20,000 profit in a little span of time. Diba yun ang maganda sa ginto? Kahit 6 na buwan lang na maitago mo, paglabas niyan ay mahal na yan. Kaya yan ang maganda sa inyo mga kababayan. Ako sa Palawan, ako ngayon, bumibili ng yung maliliit nila na chip na ginto. Kasi malagay mo lang sa wallet mo tapos pwede mong isangla kapag wala kang pera. Kaya yun ang magandang investment mga kababayan sa mga ka-TH natin kasi mahilig tayo sa ginto. Bisita kayo sa Palawan, hindi ako nag-advertise ha. Meron kasi silang maliliit doon na itong gold chip, hindi na masabi natin na gold bar, na pwede nyong i-lay away, installment, and kapag meron na kayo, lagay nyo sa wallet nyo, magandang koleksyon talaga.
Kasi pagdating ng panahon, 5 years from now, magiging triple or quadruple pa ang presyo ng mga yan. At makakatulong kapag nasa tayo, malaking problema o nagka-problema tayo sa pinansyal. Malaking tulong ang meron tayong mga ginto na naitabi o naitago. Alright, so maraming salamat kay Bustoyo sa bidyong ito at sa mga katiyats natin. Good luck sa inyong pag-treasure hunting at sa mga bago pa lamang ngayon nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.